The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus saw Nathanael coming toward him and said to him, "Here is a true child of Israel. There is no duplicity in him." Nathanael said to him, "How do you know me?" Jesus answered and said to him, "Before Philip called you, I saw you under the fig tree." Nathanael answered him, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Jesus answered and said to him, "Do you believe because I told you that I saw you under the fig tree? You will see greater things than this." And he said to him, "Amen, amen, I say to you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man." The Gospel of the Lord. Praise to Jesus and Mary. Amen, amen, I say to you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Brothers and sisters, happy feast day. Today we celebrate the feast of the three archangels, Saint Michael, Saint Gabriel, and Saint Raphael. So, happy feast day din sa mga may pangalang Michael, Gabriel, o Raphael. Ayan. And you know, this is very important, our feast today. Why? Because as we learn from the second reading of the breviary, the office today, angels are not the nature of them. It is their function. Yung anghel, yung salitang anghel, akala natin minsan nature. But in fact, it is the ministry. You call, as Saint Gregory the Great said, the angels are those who are assigned by God to do a ministry. Kaya analogically, lahat na nagsaserve kay Lord are called angels. Alam niyo ba yan? The choir, sabi nga kagapon ni Father, the choir, o yung choir, kumakanta, they are called angels. Those who play the organs in the Mass, angels. Those who serve the Mass, angels. Those who read, or the lectors, are angels. Altar servers are angels. In as long as they perform a ministry. And what is the difference between angels and archangels? As Saint Gregory said, again, quote, archangels are those angels who has to perform extraordinary function. What do you mean? It means that they have to do something more for God. Just like Saint Michael, just like Saint Gabriel in the Annunciation, and just like Saint Raphael. And this is very beautiful because we as devoted or have devotion to Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Raphael, yung nga pala, open and close parenthesis. Yung devotion kay Saint Michael, hindi yung yung umiinom. Kasi naalala ko, nasa labas pa ako, pag sinabing may devotion kay Saint Michael, yun yung mga palahubog,
Lasinggero kay San Miguel Birman, no? So hindi 'yon, no? What it means to be devoted to these three archangels, and CDF, or now is the DDF, hindi na sila CDF, no? Just to remind you, they are not anymore called CDF but DDF. Ano yun? Yung Congregation for the Doctrine of the Faith are now called Dicastery of the Doctrine of the Faith, no? Released a document, I think 3 years ago or 5 years ago, no? Regarding the angels. And this, especially me, should remember and memorize that the church only approved, I repeat, the church only approved the devotion to Saint Michael, Gabriel, and Raphael. The other angels, no, I don't know where they came from, or from tradition, like Uriel, we call that Ariel, and so on. No? They aren't anymore. They are discouraged by the church and even being banned to do such a thing. Kaya nga, nung nagpunta kami sa Cebu last time sa youth encounter, yung nagkaroon kami ng pilgrimage, no? Yung isang simbahan doon, hindi ko na sabihin yung pangalan, no? They abandon, no? Hinayaan nila na maano yung mga ibang angels. Yung inalagaan lang nila talaga, yung tatlong angels. Michael, Gabriel, and Raphael. Why? Because they are biblical and already approved by the church. Yung iba, mag-ingat po kayo, no? Because they are circulating devotion to other angels, no? Which is, sad to say, diabolical, no? Kaya mag-ingat po kayo, no? Lalo na sa internet, sa social media, may mga lumalabas na mga devotion sa ibang angels, no? Baka di kayo maingat, nako, no? Baka ma-possess kayo, no? And sabi nga, no, recently sabi nga ni Fra, no, may mga na-possess na mga bata, no? So let us be careful, my brothers and sisters, to certain devotion that is not approved by the church. Yung mga devotion na hindi pa man siguradong approve ng simbahan, wag po nating gagawin. Kahit pa sabihin nung, hindi, prayer lang naman to, Father, no? Kaso nga, no, baka yung prayer na yan, instead kay God, baka sa demonyo yung prayer na yun, no? So, let us be careful, no? Warning po sa mga iba't ibang devotion na hindi approved pa ng simbahan. So those who are approved are only the three angels: Michael, Gabriel, and Raphael. And why is it that it is important to have devotion to these three angels? Isa-isahin natin. Una, Saint Michael. What does Michael means? Sige nga. Who is God? Who is like God? No? So anong ibig sabihin ng Father, who is like God? It means that Saint Michael wants to regain, no, the honor and worship alone to God. No? Bakit importante ang devotion kay Saint Michael? Because, aminin na natin, mga igsuon, mga brothers and sisters, may mga nangyayari sa ating buhay na ipinagpapalit natin ang Diyos. Bato-bato sa langit. No, yung iba, ipinagpapalit ang Diyos sa trabaho, sa pera, sa pamilya minsan, no? Sa mga bagay na material, sa mga bagay na personal, no? Some lose their vocation just because of their families, no? They lose their love for God, just too much love for their loved ones. Alalahanin po natin, no? No? Anything, no? Remember what Jesus said in the gospel, no? I repeat, no? He who loves mother,
father, sister, or brother more than me is not worthy of me. And Saint Michael reminds us, sister, brother, alalahanin mo, mas importante ang Diyos kesa sa lahat. Mapapamilya mo, mapakatrabaho mo, kapatid mo, nanay mo, lola mo, trabaho mo, pera mo, bahay mo, kumbento mo, lahat ng yan ay secondary. Ang importante, para pinapaalala sa atin Saint Michael, ang importante ay si God. And you know, this is where the diabolic comes. Alam niyo ba yan? Bakit pumapasok si Satanas? Ano bang trabaho ni Satanas? At bakit si Michael ang laging kalaban ng demonyo? Did you ever think of it? Pinag-isipan niyo ba? Bakit si Michael laging tinatawag natin kapag may mga diabolic possession? Bakit si Saint Michael? Kasi si Satanas, what did Satan do? Anong ginagawa ni Satanas? Inaalis sa atin yung dapat ibigay natin sa Diyos. No? See? Sabi ko nga kay Frano, alam nyo, one of the reason, sabi ng isang exorcist, that many are possessed today because yung mga social media, yung internet, hindi naman masama yan. Pero nung ginagawa ni Satanas, he makes the social media becomes our God. No? Bakit? Paano nagiging Diyos yung cellphone? Paano nagiging Diyos yung internet? Kapag mas marami kang oras sa harap ng internet, sa harap ng cellphone mo, kaysa mag-ampo, kaysa magdasal, kaysa mag-meditation. Kaya tuloy pagdating sa meditation, tulog. See? And that's why, alam nyo, we need Saint Michael today. Why? Because the world is being succumbed. No? Ang mundo natin ngayon ay nasa ilalim ni Satanas. Bakit? Kasi unti-unting inaalis ang Diyos sa pamilya, sa trabaho, sa gobyerno, sa barangay, sa Pilipinas. Kapag minamarginalize natin si God, no? Then the devil will strike. That's why Saint Michael, who is like God, will tell us, no, brothers and sisters, God should be the first. God should be the center of our life. Hindi ang nanay mo, hindi ang lola mo, hindi yung anak mo, hindi yung apo mo, no. Michael remind us, God should be the first. God should be the one you adore. Who is like God? See? Yan ang tunay na devotion kay Saint Michael. Kaya nga, no, kapag nandiyan si Saint Michael, takot ang demonyo. Bakit? Kasi ang demonyo tends, no, to make us God. Di ba? Sa tingin, bakit? Di ba yung sa Garden of Eden? Anong tukso ng demonyo kay Adan at Eva? Bakit sila nahulog sa sa kasalanan? Anong tukso ng demonyo? You will become God. See? Magiging Diyos ka. Magiging Diyos siya. Magiging Diyos yan. Yun, kita niyo? That is the diabolic. Making things, person, God, rather than Him alone. Kaya mag-ingat tayo, mga brothers and sisters. Napakadali lang ma-possess. Pero alam nyo, ang sa theology, where I studied, no, hindi naman mahirap yung sa tututusin, makinig kayong mabuti. Yung mga possession, ano lang yan? Arte ng demonyo. Alam niyo, arte ng demonyo? Gusto niya magpasikat, kaya magpo-possess siya.
Ang pinakamahirap na possession ay yung sa will, yung sa utak. Yung mga tao na ang iniisip, sila ang Diyos. At yung papatay sila para lang sa kanilang sariling interest. That is the worst possession, diabolic possession. Yung mga possession na nanginginig na sometimes it is not that really. Hindi naman talaga yun ang pinaka-objective ng demonyo. Ang pinaka-grabe na possession ay kapag isang tao hindi na nabubuhay ng may Diyos sa buhay. Kapag ang isang tao wala ng Diyos sa buhay niya, yun ang pinaka-grabing possession. Kasi bakit? Iniisip na lang niya, ang sa kanyang huna-huna ay ang kanyang kaugalingon, ang kanyang kinabuhi, ang kanyang sarili. No? Gusto nyo pa? Mayroon pa isa. Saint Gabriel. No? Maging serious tayo ngayon. Saint Gabriel. Ano mo yung devotion natin kay Saint Gabriel? Why is it important to Saint Gabriel? Why? Because Saint Gabriel, as we have said, is the messenger of God. So just like Saint Michael, Saint Gabriel has an extraordinary function, and that is to send message. No? Tayo ngayon, with this modern means of messenger, Viber, WhatsApp, what kind of message do we give to others? And dito, tatamaan yung mga marites ug antipiling. No? Kaya nga yung mga, alam niyo sa totoo lang, Pope Francis, enlist gossip as mortal sin. Bakit? Bakit ginawa ni Pope Francis na mortal sin? Kaya nga sabi ni Pope, kapag ikaw ay nagmamarites, huwag kang magkomunyon, sister, brother, mother, magkumpisal ka muna, sabi ni Pope. Because it is a mortal sin pag nagmarites ka. Why? Because it is diabolical. Si Saint Gabriel reminds us that what we tell others should be the truth, and what we say to others should help others to grow in faith. Ikaw, brother, ikaw, sister, yung imo bang isinusulti, yung bang iyong tinataram, sabi nga sa Bicol, yung ibang iyong sinasabi sa iyong ka-brother, ka-sister, nakakatulong ba sa kanya o nakakasira sa kanya? Uy, alam mo, si ganito, talaga, See? Yan ba ang pagiging Kristiyano? And Saint Gabriel reminds us, as devotion to him, devotion to Saint Gabriel, let us be a messenger of God. Ikaw at ako, dapat maging Gabriel tayo. We should be Gabriel and we should be Michael. Dapat sa adlaw-adlaw, sikapin natin na yung ating sinasabi sa iba makakatulong, hindi makakasakit sa iba. Because, you cannot say, it's only words and words are all I am. Hindi mo pwedeng sabihin, salita lang yan. Minsan yung salita, mas grabe kaysa sa gawa. Kasi yung gawa, pagkatapos ng gawa, tapos na. Pero yung salita, na nakasakit sa iyong kapwa, ay, minsan, it takes a lifetime. Minsan, it takes a lifetime, isang buhay, minsan nga, years, bago makalimutan ng tao yung masakit na salita na binitawan mo sa kanya. Tinuod? Totoo? Totoo.
Hangtod karon, di ba? Aminin mo, sister, brother, hangtod karon. Hindi mo makalimutan ang sinabi ni sa'yo. Di ba? Si sister, si brother, itong sinabi sa akin yan. Di ba? Just because of that word. No? Dun sa salita na yun. No? Kaya nga, when we have devotion to Saint Gabriel, let us be careful of the words that leave our lips. Yung mga message natin, no? Lalo na yung mga messenger ngayon, no? Mag-ingat tayo, no? May you be a friar, a sister, no? Baka mamaya bato-bato sa langit, no? Friar ka, pari ka, seminarian ka, no? Mayroon nga akong alam, no? Biruin mo, nagme-message sa may asawa pa. Sasabihin, uy, sister, pumunta ka dito, ha? No? Love na love kita. No? I love you. No? Ikaw lang ang mahal ko. Okay lang sana kung yung mga ganyang word galing sa isang lay person, no? Okay lang sana kung yung mga chat na yun na I love you, I want to kiss you, okay lang kung mga youth o mga YFI, no? Pero kapag ka nagsabi niyan sa isang babae, ay friar, ay sister, ay pari, seminarian, that's bad. That's bad. That's diabolical. No? Demonyo po yan. No? Kasi ang bukasyon mo, sister, brother, father, ay hindi manligaw. No? Bukasyon mo ay maglingkod sa Diyos, mag-serve kay God. No? Mag-ingat po tayo, no? Because the devil is very, very intelligent. And he can use this means, the internet, the social media, to really corrupt and destroy vocation. And thirdly, Raphael, Saint Raphael. Why is it important? Because Raphael is the remedy of God. And also, yung iba nakakalimutan, he is also patron of travelers. Yung mga naglalakbay. What a journey it has been. Si Saint Michael din yung ating inaano. To be devoted to Him. Kapag ka nagpupunta tayo, no? Nagbabarko ka, nagbubus ka, kayo ba pinipray niyo si Saint Raphael kapag kayo nasa sasakyan, sa tricycle, sa jeep, sa bus? Ayan, kita mo. But Saint Raphael is a saint, patron of travelers. No? Para hindi kayo masiraan sa sasakyan, hindi yung motor mo, no? Have devotion to Saint Raphael and he will guide you. No? He is the remedy of God. Ibig sabihin, no? Lahat ng mga bagay ay mayroong solusyon. No? Kaya kung gusto natin ng solusyon, no? Humingi tayo kay Saint Raphael at ibibigay na sa atin yung solusyon na ayon sa Diyos. No? Hindi lang sa medicine, kahit sa mga bagay, no? For example, may problema ka. For example lang, may problema ka sa pera. Anong solusyon ng mga walang Diyos? Anong solusyon ng mga hindi naniniwala sa Diyos at walang devotion kay Saint Raphael? Kapag walang pera, yung iba pumupunta sa Bombay. Ayun, 5-6. Brothers and sisters, yung 5-6 against po yan sa ating Catholic faith. Kaya kung ikaw ay nagpa 5-6 o nag-aano sa Bombay, no, hindi yan. No?
O ang iyong solusyon dahil sa anak mo, katulad ng ginagawa, no? Nakakalungkot, no? Yung ibang mga magulang, dahil sa hirap ng buhay, anong ginagawang solusyon? Ibinibenta yung mga anak sa prostitution. No? Naalala ko yun sa Bicol, no? Nahuli nila, no? Nanay, ibinenta yung kanyang mga anak sa online na, kabastusan. No? Pinicturean niya, binidyo niya yung mga anak niya nakahubad. No? Tapos binibenta niya sa online. Kita niyo yan? Dahil lang sa kahirapan. Alam niyo, brothers and sisters, hindi solusyon, no, ang paggawa ng kasalanan dahil lang ikaw ay nangangailangan. No? That's why Saint Raphael will give us the correct solution sa ating mga problema. Sasabihin sa atin, sister, brother, hindi yan ang tamang solusyon sa iyong problema. Ito ang solusyon ni God para sa iyo. No? May problema ka sa ganito, huwag mong idadaan. No? Lalo ng mga lalaki, no? May problema sa trabaho. No? Anong solusyon ng mga lalaki? Ayun, magpalahubog, no? Maglasing. No? Imbis na magdasal, magsimba, humingi ng tabang sa Diyos, Lord, nawalan ako ng trabaho. Anong gagawin ng iba? Maglalasing. No? Yun ang solusyon nila. Yung iba, no, instead na naghihirap, anong solusyon ng iba? Ayun, magmamanok na pula, magsasabong. Okay, logis. Pero yun ang solusyon nila. That's why devotion to Saint Raphael will help us to find the true solution to our problems, to our sickness. No? Yung may sakit, no? Anong gagawin? Pupunta sa albularyo. Pupunta sa, sabi mo si Kapitan Ingo ba to? Pupunta kay Kapitan Ingo. No? Kumuha ka ng damo. Kumuha ka ng ganito. No? Punta ka dun sa ganon. No? Yun, albularyo, that's not a solution. No? And also in our troubles, no? Let us be careful. And let us ask Saint Raphael for that devotion. Kita nyo, gaano kaimportante itong tatlong archangel na to? Si Michael, si Gabriel, at si Raphael sa atong kinabuhi. Although medyo napahaba yung ating homily, pero importante kasi na i-underline ang importance nito. And at the same time, it is my duty. I am an angel. Just like you and me, we are angels. No? Kaya nga, gampanan natin yung ating pagiging anghel, mga brothers and sisters. At gawin natin, gayahin natin si Michael, si Gabriel, at si Raphael. Praise be Jesus and Mary.